Ito na mga kaibyang yung kamuting kahoy, oh, yung nahukay ko. Babalatan ko na ito ngayon. O diba ang lalaki, oh. Ang lalaki. Isang puno lang ito. Marami kang pwedeng gawing luto dito sa kamuting kahoy. Hindi kay laga lang. Dahil nga medyo marami-rami ito, babalatan ko ito lahat, saka hatiin ko sa dalawang parte. May gagawin ako dito sa mga medyo malaki. Yung mga maliliit, yun yung lalagain ko. Ito, dilaw ito na kamuting kahoy. Malayo pa ang pinanggalingan sa binhi nito. Galing pa sa amin, sa Masbate. Nung isang beses umuwi ako doon sa amin, may kapitbahay kaming may tanim na ganito. Kaya nangingi ako. Mga ano lang, mga 5 puto lang na ganito kahaba ang inuwi ko dito. Nung nakatira pa kami sa amin, probinsya, hindi kami mawala ng tanim nito na kamuting kahoy. Pero yung tanim namin, yung puti na variety, yung 3 buwan lang pwede ka nang makalaga. Mabilis lumaki yun. Ginagawa din namin itong almusal minsan. Nung isang araw ko pa ito hinukay, mga 2 araw na ang dumaan. Hindi siya nangitim kasi wala siyang sugat Kaya dito nakasagad dito sa ano niya. Dito naman sa amin, sa palengke, mayroon naman tindang kamuting kahoy. Kaso lang, hindi ako bumibili. Siyempre luma na, at saka may mga ano na nga, yung nangingitim na ba. Hindi ka naman din pwedeng mamili. Wala ka naman din pagpilian. Kunti-kunti lang kasi ang dinidisplay. Nabalatan ko na lahat at saka nahugasan na. Pipiliin ko yung mga maliliit nito. Kagaya nito, ito yung lalagain ko. O ito, tama na to lagain. Hindi na namin ito maubos sa isang kainan. Dalawa lang naman kami. Ito naman yung malalaki, gagadgarin ko ito. Pero hindi ko pa alam kung anong luto ang gagawin ko Ihanda ko lang. Kasi maraming pwedeng gagawin doon basta nakagadgad na. Pwedeng suman, pwedeng puto, pwede namang yung yung pitsi-pitsi. Mayroon akong gadgaran ganito. Pwede nang mapagtiyagaan. Kunti lang naman Mayroong ginawa yung papa ko na yung improvised na gadgaran. Yung yero, yung stainless, bubutas-butasan lang niya yon gamit yung pako. Sa ilalim nun magaspang, kaya yon ang ginagamit pang gadgad. Pag maubos ito, marami-rami na din Marami kasi akong na-miss na luto sa kamuting kahoy. Matagal na din akong hindi nakakain ng suman. Lalo na yung puto. Yung lumang tradisyon na pagluto ng puto, yung ginagamitan ng yung baon ng nyog doon sa anlit kung tawagin. Anlit ang tawag namin nun. Yung parang parang cone ba? Cone. Anlit ang tawag namin yan.
Doon kami nagluluto ng puto. Kunti na lang, malapit na ako matapos. Tiyagaan lang talaga. Pero marami na din ang nagadgad ko. Ito mga ano na to, ito. Yung mga dito sa gitna yan, ano ba tawag nun? Kung sa Bisaya pa, subok. Pinagtatanggalan ko na. Para hindi masama sa gadgad. Ano ba yun, subok? Iba kasi ang meaning sa subok dito kaysa sa Bisaya. Pero sa Bisaya, ang ito, subok ni. Kanang sa gitna bitaw ng kamuting kahoy, subok. Hindi pa din nagbago yung kulay ng kamuting kahoy. Dilaw pa din. Mayroon naman akong gadgaran dyan na ano, yung stainless na yero na binutas-butasan lang. Ginamitan ng pako. Di ako gumamit nun kasi napakatalim. Pag ito ang gamitin mo, hindi siya matalim. Di bali matagal-tagalan ako, tiyaga lang. Kaysa yung magkasugat-sugat yung kamay ko doon. Napakapino ng texture niya. Wala kang makita na mga ugat-ugat pala. Ugat pala yon. Mga ugat-ugat pala. Ito. Wala kang nakita dito. Oh, ito oh. Ayan na nung natapos ko paggadgad. Pinipigaan ko yan. Mano-mano lang yung pagpiga. Pinakunti-kunti ko lang paglagay sa tela na maliit. Sa amin kasi pag nagpiga kami, nilalagay namin sa sako tapos daganan ng bato. Yun. Pagka umaga, tingnan na namin yan. Wala na siyang dagta. Yun sa amin kasi kunti lang. Kaya pinagtiyagaan ko lang dyan sa tilang maliit. Kailangan talaga yung wala na siyang katas. Kasi sa amin, hindi namin ginagamit yung dagta na yan. Kasi sabi nila mapait daw. Saka yung dagta na yan, pinapatining namin yan. Kasi ginagamit namin yung starch niya dyan. Yun nga yung tinatawag na cassava starch. Ayan, pagkatapos mong pigaan dyan, ayan, pinipino mo din yan nung wala na siyang nagtibok-tibok. Sit aside muna natin yun. Tapos dito na naman ako ngayon sa minatamis ako ng buko dyan. Yung buko dyan, yung medyo malambot pa yung ginagawang salad. Yung tawagin sa amin, ungol pa ba? Ungol. Ang tama lang siyang makayod. Ayan, tapos na. Sit aside muna din natin. Dito na naman ako sa ngayon, yung ginadgad. Nilipat ko ngayon yan dyan sa malaking tray kasi mahirap yung maliit. Hindi ako makapag boilo paghalo. Nilagyan ko na pala dyan ng nyug. Yung nyug na ginamit ko dyan, yun lang yung ordinary na kinakayod lang. Ang purpose niya na lagyan siya ng nyug kasi para malambot. Hindi siya masyadong magdikit-dikit pa yung texture niya sa hindi pala suman. Puto pala gagawin ko dyan. Nilagyan ko yan konting asin. Pampabalance lang. Tapos naglagay na din ako dyan ng asukal. Lang nilagay ko dyan asukal? 1/4 lang. Tama lang siyang lang lasa konti ba kasi mayroon naman tayong ipalaman dyan na bukayo. Dito na naman ako sa yung takuri lang ang gamit ko dyan kasi mayroon kaming anlit nga yung puon. Malaki bunga nga. Pumulusot yung bao. Yung bao pala dyan, kailangan may butas yan. Bali, ang butas niyan, bali 4, tapos may isa sa gitna, bali 5. 5 butas pala yan dyan. Tapos lang yan, yung lagyan lang ng mga kinayod din. Ginadgad na kamuting kahoy yung mga tagiliran para hindi siya makasingaw. At yung ayan, nakasalang na pala dyan. Nilagyan namin yan yung dahon ng lukay. Ano ba yun? Lukay ba yun? Dahon ng nyug. Tapos para nga paghila, madaling mahila siya. Nung
yung kalahati ng nilagyan ko na ng bukayo sa gitna. Parang pinalaman mo siya ba? Tapos dagdagan na naman uli. Ang lakas nga ng apoy dyan, oh. Abot agad doon yung sa may pinagtakpan ng gilid ng bao. Naku, ang laki pa naman ng dahon ng tinakip. Sa lakas ba naman ng apoy, oh. Ayan, sunog yung mga tagiliran. Ayan, babalik ta rin pa natin yan, no? Yun lang, mahirap hilain yung lukay kay sunog. Ang ginawa ko, kutsara na lang, tinapon yung lukay. Kailangan balikta rin siya para yung kabila naman ang maluto. Ayan, di na ako naglagay ng dyan, ng lukay. Kasi mahirap, naman, yung masusunog lang din saka mainit paghila. Diyan, pag binabaliktad ko, pinukutsara ko na lang. Marami-rami din ang nagawa ko dyan. Niliitan na lang yung dahon. Madali patuloy pagbaliktad pag kinukutsara. Kasi naman hindi naman siya maano na yan kasi nag-firm na yung ilalim. Ayan, ganyan ba Ganda ng kulay, hindi pa din nawala yung kulay ng kamuting kahoy, dilaw pa din. Dito na nga nag-apura na si Ibyang Hindi pa tapos nagluto, titikim na. Kasi nga time ng merienda na yun Naglalaway na ako dyan. Sa tagal ko ba namang hindi pa nakatikim. Hindi ko nga yan nilakihan pag yung lagay sa kasi kung punuin ko talaga yung bao, matagal maluto. Yan Tama lang yung tamis dyan, yung kasi hindi ko naman dinamihan ng bukayo. May lasa naman din na yung kamuting kahoy. Ayun, yung asawa ko dyan nag-abang kasi manghingi siya, may bibigyan daw siya. Dumating kasi yung kaibigan niya, papatikim daw niya. Pinilian ko ng medyo maganda-ganda dyan. Ayan. Atid agad niya doon. Nandoon sa gate, nag-antay. Hindi naman niya pinapasok. Ang sarap partner sa kape. Ayan, may nakasalang pa kami dyan. Di pa kami tapos nagluto. Pero konti na lang. Kaya sabik na sabik akong kumain dyan. Matagal na kasi hindi ako nakakain yan Yung nyug naman na nilagay dyan, hindi na siya nakikita Yan, kakain. Nagmamadali na din kaming matapos dyan kasi umaambo na That's it for today's video mga kaibiyang. Like and share. At kung bago ka pa lang sa aking channel, pindutin mo lang yung subscribe button dyan para updated ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Bye-bye.